Hello mga kapatid, nandito po ulit tayo. Magbabasa po ulit ako ng isang Bible verse na para ma-motivate po tayo. Proverbs, okay? Proverbs 3, 5 to 6. Okay? Verse 3, 5 to 6. Proverbs 3, verse 5 to 6. Ayan. Kay Yahweh ka magtiwala. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ulitin po natin kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yun nga po yung lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, huwag nating aalisin ang Panginoon sa ating buhay. Kahit paanong busy natin sa ating mga trabaho, sa pamilya, isingit mo siya. Kung po pwedeng gawin mo siya maging center ng iyong umaga o iyong buhay sa maghapon na ito, yung salita ng Diyos. Kasi pag talagang na dinadamdam mo siya lagi mo siyang sinasabi, napakalaki po ng tulong nito at lalo nagiging mahinahon ka. Nakakaiwas ka sa mga hindi magandang salita. Kaya nga ang sabi dito, magtiwala ka ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon. Instead na magtiwala ka sa iyong kakayahan. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, pero dapat naandyan ang Diyos. Dapat naandyan ang Diyos lagi. Hindi ka dapat, okay, kaya ko to. Hindi mo dapat ganoon. Okay, kaya ko to dahil ang Diyos ay naandyan sa akin. Dapat ganoon. Alam kong binigyan tayo ng Diyos ng isip, lakas. Tayo ang gagawa. Pero yung gawa na yun ay kulang kung walang spiritual guidance tayo ng Diyos. Kaya minsan, kahit alam natin ang ating ginagawa, sumasabi tayo, pumapalpak tayo, dahil minsan is kinakalimutan natin ang mga salita ng Diyos. Marami pong pangyayari yun sa buhay ko. Akala ko kaya ko, pero in the end, mali pala. Pero kung gagawin natin, mga kapatid, na mananalangin tayo sa ating Panginoon, Lord, para sa iyo to, gagawin ko to para sa iyo. Tulungan mo lang ako, Lord. Tulungan mo ako. Ganun ang gawin natin. Panginoon, marami pong salamat sa mga talentong binigay mo sa akin dahil magagawa ko ang bagay na to. Lord, marami pong salamat dahil binigyan mo ako ng kalakasan. Gusto ko tong i-share sa mga tao. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo ako ng buhay. At nakilala ko ang aking pamilya. Panginoon, marami pong salamat dahil ang lahat ng matatanggap ko na pera sa aking trabaho ay nanggaling sa inyo dahil binigyan niyo ako ng katalinuhan, binigyan niyo ako ng lakas, binigyan niyo ako ng talento sa aking trabaho upang magawa ko ang lahat ng ito. Ito po ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Marami pang salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng mga biyaya, dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi yung okay, gagawin ko to, kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Lagi tayong ganun. Normal yun bilang isang tao. Okay lang yan. I will decide it. Gagawin ko yan. Kaya ko yan. Kaalam, matagal na ako kaya sa ganyang trabaho. Ganun ako minsan eh. Minsan pa nga, paulit-ulit eh. Kaya Panginoon, patawarin mo ako. Sa lahat ng mga minsan, nakakapag-sinungaling pa ako pagdating sa trabaho. Minsan, kailangan talaga natin na maunawaan ang tunay na buhay sa piling ng Panginoon. Maging tapat tayo. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Ang lahat ng talento na nanggaling na ginagawa mo ngayon kay Patid ay galing sa Panginoon. Pwedeng-pwede niya itong bawiin ng isang kisap mata kapag ginusto ng Panginoon.
Pero hindi niya ginagawa dahil mahal niya tayo. Kaya mga kapatid, magbigay tayo ng oras para sa Diyos. Magbigay tayo ng pagkakataon. Humingi tayo ng tawad. Isa rin ako sa makasalanang tao. Hindi ako perpekto. Kaya kong sabihin to sa inyo. Pero nahihirapan din ako. Kaya magtulungan tayo mga kapatid. Tulungan natin ang ating sarili na lumapit tayo sa Panginoon. Kaya ako to ginagawa gabi-gabi, araw-araw. Ginagawa ko to upang mapaglabanan ko ang lahat ng mga tukso na darating pa sa buhay ko. Sana kayo ganun din. Tulungan nyo ang sarili nyo. Lumapit kayo sa Panginoon. At napakasarap. Sa mga oras na lumalapit kayo, mararamdaman nyo ang tunay na buhay ay nasa piling ng Panginoon. Dumadaan lang po tayo sa mundong to. Minsan mayaman, minsan mayaman, minsan mahirap, minsan hirap na hirap, minsan nasa taas naman. Ganun ang buhay eh. At ang lahat ng mga problema at mga sakit natin ay nanggagaling lang sa atin. Tayo lahat ang gumagawa niyan. Ang Diyos ay nandyan lang. Inaantay niya lang tayo. Pero tayo, wala tayong pakialam. Okay, may pera, kakain ako. Okay, magbibisyo ko. Eto, may pera ako. Pagdating ng panahon na matanda ka na, dyan darating yung mga ginawa mo. Pagpapahirap sa katawan. Pero kung tayo ay nananalig sa ating Panginoon, tayo ay laging tumatawag sa Kanya. At tayo inaalagaan natin ang ating sarili, malaki po yung chance natin na maging maayos ang ating buhay. Kahit wala masyadong pera. Alam ko pera napakahalaga. Pero hindi naman natin kailangan masyadong maraming pera para mabuhay. Ngayon, kung depende na yan sa'yo kung ano yung gusto mo talaga mangyari sa buhay mo. Pero kung gusto mo maging mayaman, pero wag mong kalimutan ang buhay spiritual sa Panginoon. Yun lang po. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, sa kalakasan binigay mo sa akin, Panginoon, at sa mga taong nakikinig ng salita ng mga binabasa ko, Panginoon, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng may sakit, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon, na sana maunawaan nila. Ikaw lamang, Panginoon, na magbibigay ng kalakasan sa amin. Maraming pong salamat. In Jesus' name, sabay-sabay po tayo. Amen. Salamat po mga kapatid.